isang galang. Sa lahat ng bansa ay pupurihin, ang karangalan mo'y aking aawitin. Pinagkakaloobang magtatagumpay lagi. Ang abang likod mo'y hinirang na hari. Di mo binayaan ang iyong pinili na si Haring David at ang kanyang lahi. Purihin sa Yahweh. Hallelujah. Napakahabang verse pala nito. Hanggang 51 binasa ko. Tunay nga. Ano man ang mga ating mga mararanasan sa araw-araw natin. Tunay nga. Kay Yahweh, walang imposible. Lahat ay magtatagumpay tayo. Ipagtatanggol tayo ni Yahweh. Sabi nga dito si Yahweh ang batong kublihan, matatag na muog na ating sanggalang. Tunay nga ang Yahweh natin na sige. Ang Diyos Ama natin, siya ang ating matibay na kublihan, siya ang ating tagapagsanggalang, siya ang nag-iingat sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Ganda yung chapter na ito na-relate sa mga nararanasan natin everyday. Purihin ang Diyos. Tayo manalangin muna bago tayo pumunta sa ating pag-aawitan. Tayo manalangin. Purihin ka, O Diyos, na si Yahweh, makapangyarihan sa lahat. May gawa ng langit at lupa. Diyos, noon ngayon at magpakailanman. Kayo ang Diyos ng pag-ibig. Hallelujah. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Purihin ka, O Diyos, O Yahweh namin makapangyarihan sa lahat. Maalam, hallelujah, at walang imposible sa inyo, Lord. Kayo ang aming matibay na sandigan. Kayo ang aming matibay na kanlungan, hallelujah. Kayo po ang nag-iingat sa amin, O Diyos, hallelujah. Hallelujah. Sa lahat ng aming mga nararanasan, hallelujah. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Hallelujah. At natagpuan ka namin, O aming Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Dahil sa pagtanggap namin sa inyo, bilang Panginoon at tagapagligtas, pinakilala mo kami sa Ama namin Diyos na si Yahweh. Hallelujah. Salamat po at hallelujah, nakilala namin na kayo, walang imposible sa inyo, Panginoon. Kayo ang nagbigay sa amin ng buhay. Kayo nagdugtong ng buhay namin. Kayo ang nag-ango sa amin sa kapahamakan. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Purihin ka nga po sa umaga nito. Narito ang iyong mga anak, Panginoon. Lumalapit kami sa inyo. Nagpapakumbaba kami sa inyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dahil nais namin sumamba, magpuri at magpasalamat sa inyo sa umaga nito. O Lord, hallelujah. Salamat po. Patawarin mo ang inyong mga anak. Ito ang unang linggo ng July, Panginoon, hallelujah. Ingatan niyo mga po, Panginoon, ang inyong mga anak, Panginoon. Habang kami araw-araw, Lord, na tumatahak, hallelujah, sa buhay na to, sa mundong ibabaw na to, nakasama namin kayo, Lord, hallelujah. Alam namin, Panginoon, ano man ang gawin namin, basta sa inyo kami umasa, hallelujah. Panatag kami, Panginoon. Panatag kami, O Diyos, dahil kayo ang aming tagapag-ingat. Hallelujah, hallelujah. Salamat. Kayo ang nagbibigay ng kalakasan sa amin. Purihin ka nga po, Diyos. Hallelujah. Patawad, O Lord. Meron man kami nagawang mga kasalanan. Hindi kaya aya sa inyo. Pakalinisin niya yung mga anak mo. Bless us, O Lord. With your fire, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Gawin niyo po ang aming lahat ng gagawin sa umaging ito ay naway patuloy, Lord, na magiging mabangusan niyo sa inyong harapan, Lord. Hallelujah. Salamat po. Sa aming pagpupuri, sa aming pagpapasalamat, sa aming pagsamba sa inyo. Hallelujah. Sa umaging ito. Sa Diyos ang papuri. Sa inyo lamang, Panginoon. O salamat, banal na Espiritu. Hallelujah. Sa inyong patuloy na paggabay. Hallelujah sa amin. Sa umaging ito. Sa Zoom, hallelujah. Salamat sa every life. Salamat sa mga kapatiran namin na nariyan. Hallelujah. Na patuloy. Hallelujah. Na nakikinig at sumasamba kahit sa Zoom at sa FB. Now, patuloy, Lord. At dito, Lord, sa live, Panginoon, hallelujah. Gawin niyo po kami karapat-dapat, Lord, na pagsamba sa amin, pagsamba sa puri sa inyo sa umaga nito. Hallelujah.
Hallelujah. Napatuloy ka namin masamba sa Espiritu at katotohanan. Patuloy na namin sasambahin ng buong kaluluwa, buong puso, buong kalakasan at buong pag-iisip namin. Hallelujah. Hallelujah. Na masamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah. We give you glory, Lord. Honor and praises, O Lord. Hallelujah. Salamat po sa mga tutulong pa rito. Ingatan mo po sila. Salamat sa paligid namin, Panginoon. Na patuloy, Lord, makarinig ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat po, Lord. Purihin ka, Diyos. Hallelujah. We give you glory, Lord. Honor and praises, Lord. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Tayo umawit. Kaya tayong doon. Parang may gagawin yung dalawang dalaga doon. Kaya kunin mo to. Sana isa. Muli lang yun. Yes, Lord, hallelujah, Lord, tayo sa mga puri sa Panginoon, hallelujah. Of your grace,
Oh Lord, hallelujah. Give you praise, O Lord. Give you glory, God. We honor you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Lord, God, love. His word is perfect, and all His ways are just. Lord, God, love. His word is perfect, and all His ways are just. Lord, God, love. His word is perfect, and all His ways are just. Lord, God, love. His word is perfect, and all His ways are just. And the stars, and the stars,
Hallelujah, salamat Panginoon sa inyong kabutihan sa amin. Tunay na Lord, hallelujah. Napakadakila ninyo. Dakila kayo na mga hallelujah. Dakila kayo na makapangyarihan ninyo. Maalam at walang hipokrisi sa inyo. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father Lord. Thank you, Holy Spirit. Salamat po sa lahat. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Puri ng Panginoon, hallelujah. Hindi na tayo. Puri ng Panginoon, hallelujah. Ito na muna. Mula nung nagkasakit ako, ngayon lang ako medyo sumabak sa kantahan ito. Pero puri ng Panginoon, medyo kasi nandito ko nandito ako. Nandito ko, yung kalahati na ito, nandito sa kanya ng isipunan. Dalawang kamay ko yung tawag lang ako ng cellphone na bibitawan ko. Dahil ito yung atake ng sugar ko, yung atake na ako. Umabot lang naman siya ng 280. Pero ngayon, ano na siya, normal 180. Pero sabi ng doktor, kailangan pa rin normalize na 90 to 100. Pero Panginoon. Pero wala akong iniinom na gano'n. Doon ka dakila ang Panginoon. Hallelujah. Ano lang, magbawas lang ako ng mga sinakain ko na hindi dapat. Hindi dapat talagang kainin. Lalo na yung mga drinks na bubula, yung halimbawa, mga juices, yung topics na ako. Namumuya ko ng ilokos na talaga. Mawasan na sila. Yun. Sa 3 days ko doon, ang alis coffee ang pinaka-ininom ko. Hanggang pagdating dito, tapos si Sammy. Kaya, because of this day, kasi Sammy na kaya, pero kung yung Panginoon, doon na lang ako namulat na inumpong ako. Bigla na lang akong nanghinga at yun, ano ko na, naman yung dito kaya, hindi daw medyo mahaba ang proseso. Pero masisiwala ko sa Panginoon dahil wala naman akong pinipig na gamot. Ang number 1 na gamutin ko lang kayo cholesterol ko. Kaya yun ang ininusunan. Saka yung high blood ko, yung dalawang tuloy-tuloy lang naman yun. Tuloy na ba noon? Siya ang ating great healer. May Jehovah Rapha, our great healer. Ang Diyos yun, siya. Tuloy na yun. Sa kanya lahat ang sapon.
Salamat lang po ako ngayong umaga sa service po natin. Kahit po na hindi po kami nakapag-practice ng maayos, nakatugtog pa rin po kami. Kahit na hindi sabay-sabay. Kahit na ganun po na hindi ganong nagtutugma yung tugtog namin, nakatugtog pa rin kami ngayong umaga. Maraming salamat po sa Panginoon dahil ang worship team is ganun pa rin kaya pagka tumutok. Ako po rin ako. Maraming salamat. Hello. Good morning. Wait lang po, Tito Good Boy. morning. Okay po. Pa-turn on pong cam. Okay. Wait lang po, Tito Good Boy. morning. Okay po. Pa-turn on pong cam. Doon sa ano eh. Inaw ako. Yes po. Okay, good. Yung microphone din ni ano dyan, sobrang linaw. Clear na clear. So, isi-share ko lang yung blessing, pasalamat sa Panginoon. Napakalaking pasalamat dahil naalala ko lang nung panahon na nag-aaral ako. Naikwento ko na before yung background ko sa school. Meron akong phobia sa school. So, phobia, ibig sabihin yung matinding fear. Kasi mula elementary hanggang high school, ayan, nakaranas ako ng pambubuli dahil nga sa aking kalagayan at nagkaroon ako ng takot sa school. Kaya nagkaroon din ako ng phobia na ayoko talagang papasok, ayoko mag-aral. Pero kailangan gawin kasi magagalit si mami, magagalit si daddy. So, tinitiis ko lang na pumapasok. Pero ang buhay school sa akin is parang nightmare. Parang isang malaking bangungot ang aking pag-aaral. Kaya dala ko yon hanggang sa high school. Kaya buong high school ko, hindi ako pumasok, di ba? Lagi lang ako nagka-cutting. Alam nila pumapasok ako. Kung pumasok man ako once a week, ganyan. So buong first year hanggang fourth year, ganun ang gawi ko. Lagi lang akong nagka-cutting class. Nasa Cubao lang ako palagi, nasa sinehan. So, pasang-awa ako. Buti nga pumasa ako nung high school. Talagang kinausap ako ng faculty ng buong teachers at principal na sana hindi ka dapat namin ipapasa. Kaso, ikaw lang ang maiiwan. Kaya, naawa naman kami sa'yo. Kaya, bibigyan ka na lang namin ng passing grade o pasang-awa, 75. Dahil alam naman namin na matalino ka, sabi niya pang ganun. Tapos, pinagalitan ako na, alam ko naman na minamak mo kami. Alam namin na minamak mo kami dahil matalino ka. Hindi mo na kailangan yung turo namin. Kaya hindi ka pumapasok sa mga klase namin. Pero alam naman na yun matalino ka. Kaya okay din rin. Sabi niya ganyan, papasakan na rin namin para hindi ka naman magmukhang kawawa. So, di ba? Masakit pakinggan. So, hindi mo alam kung matutuwa ka o hindi. Pero sa kabilang banda, tuwang-tuwa ako kasi salamat. Tapos na yung isang chapter ng bangungot. Tapos na yung elementary days. Tapos na yung high school. So puro chapter ng bangungot yan. Pero iniisip ko pa rin ako may isa pang susunod na bangungot which is yung college. So sa madaling sabi, nung nag-college na ako, matagal akong nag-stop bago ako nag-college. Siguro bago ako bumalik sa college, 10 years. So hindi ko na talaga in-expect na makakabalik ako ng college. Pero ang plano ng Panginoon ay ibalik nga ako sa college. So yun ang plano niya. Kaya ang challenge ko sa Lord, dahil nung time na yun, nagsaserve na ako, missionary na ako. Nun, diba? Galing ako sa missions nung pinag-aral ako ulit. So meron na akong some sort of Christian maturity nung time na yun. Kaya challenge ko ang Lord. Sinabi ko na, sige, lalakasan ko yung loob ko. Babalik ako sa school, ipagkakatiwala ko sa iyo lahat ng school life ko. I pray na tanggalin mo yung phobia ko, yung matindi kong fear and hatred of school.
I pray na ikaw ang maging maayos dahil gagawin ko to for my dad dahil gusto ni daddy magtapos ako. So, to honor him, to honor your parents, sabi sa Bible, di ba? Honor your parents. Gagawin ko to kahit na ayokong bumalik sa school, kahit malaking takot ko, kahit na tinanggap ko na sa sarili ko na hindi na ako magtatapos ng college o hindi na ako babalik ever. Pero sabi ko ito yung direction mo for now, bagong leading mo, ipagkakatiwala ko sa'yo. 100%. At hindi, parang sapat na sa akin. Sabi ko, gagawin ko yung best ko para maka-go through, makalagpas sa college life. Pero hindi ko in-expect na yung ibibigay niya is sobra-sobra pa. Di ba merong verse sa Bible na minsan yung hinihiling mo, mas hihigitan pa niya yung ibibigay na sagot doon sa hinihiling mo. So nangyari yon sa akin ng time na yun. Hindi ko in-expect na di lang ako nagtapos, sapat na sa akin mga tapos na maging okay lang lahat. Pero hindi, naging Dean's Lister ako simula first year, college, hanggang sa graduate ako ng fourth year. Nag-start ako sa ikapito, kasi dinidisplay yun sa buong school, doon sa mga walls. Kaya magiging parang artista kapag nakita ng mga mga college students at mga teachers and lahat ng pangalan mo ay nakalista doon. Sa buong libu-libong tao doon sa Trinity College ay 10 lang kayo na Dean's Lister. Minsan 7, depende sa mapipili. So nung una ako naging Dean's Lister no first year, ako ay 7th. Tapos next year, naging 5th. Tapos next year, naging 3rd. At yung pinaka-last ay naging 1st ako. So hindi ko talaga yun, sa bawat time na umaangat ako sa Dean's List, hindi ko inaakala na mangyayari yun. Kasi hindi ko naman tinitingnan sarili kong matalino Napakahina ng aking memory. Napaka-short term ng memory ko. Matalino ako sa short term. Parang ang bilis ng pick up ko, ang bilis ko maintindihan lahat. Pero hindi yun nagstay ng matagal sa utak ko. Napakaikli lang, malilimutan ko rin siya. So ginagamit ko yun sa exam pag kailangan may exam, mag-review na kaagad ako kasi short term lang yung memory ko. Magagamit ko yun sa exam. Pero kapag pinag-review mo ako ngayon, bukas ang exam, wala na yung sa utak ko. So ganun lang ang style ko at naging maganda ang aking school, college life. Kung tatanungin ako sa aking buong pag-aaral, buong buhay, isa sa pinaka-memorable moment ko yung college life. Doon ko natagpuan yung mga close friends na parang hindi, kahit hindi mga Christian, makikita mo yung ano ng Lord doon, yung blessing ng Lord. At muli, nangyari ngayon yun kay Darl na hindi ko ina-expect. 4 times niya inulit ang grade 10, di ba? So hindi ko na rin in-expect na matatapos niya yung college. Para tinanggap ko na mahina ata siya. Baka iba yung linya niya, baka vocational or what. Pero sobrang surprise ako, diba? It's after praying for him na natapos niya yung college with honors pa. Tapos hindi lang yun, nakakuha pa siya doon sa in-offer nung high school nila na free training sa NC2 sa kanyang hotel and food and beverage. So ang dami-daming blessing na parang nare-recall ko lang yung blessing na ginawa niya sa akin nung nagtiwala ako sa kanya sa college life ko. Ay nangyari ngayon sa high school life ni Darl na sobrang hindi ko rin in-expect. Na-promote, na ano pa siya, accelerate. Pinaskip siya ng grade 11. So hindi, after niyang mag-apat na beses mag-grade 10, in-skip niya yung 11, kaya nag-grade 12 agad siya, plus naka-graduate with honors. So maraming salamat sa Panginoon sa napakaraming blessings na yan. Hindi naman magic yun. Ito na sa mga himala sa buhay natin. Kapatid ko yan pinag-fasting ko yan para makapasok sa matematik. Sabi niya, ha? Kaya ito, nakapasok ang matematik na graduate na. Sabi ko, we praise the Lord. At matapos tayo yung pagpapasing sa tungkol. Pinag-fasting. Amen. So God is good. Meron pa tayong pasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Nakapera ko din yung may dala ko ba? Tayo manalangin.
Hallelujah. Thank you, Lord. Kung remembering your goodness and blessing, hindi talaga kami matatapos maubos ng pasalamat sa inyo, Ama. Napakabuti mo. Sabi nga ng ating kapatid, nung natang inaalala niya sa buhay niya. At dahil sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, o Diyos, yung nandun yung goodness and yung greatness. Nandun yung mga grace niyo, to, na talagang see us through. Lahat yun, nadaanan namin at malampasan. Dahil yun, thank you, and you too. Jesus name. Amen. Amen. Pero na tayo ng Bible, Jesus through the Bible. Okay, yung Ruth, ano? Nabasa niyo ba yung Ruth? Ang ganda ng story ng Ruth, it's about the story of loyalty. Ngayon naman ay punta tayo sa Samuel. Ito maganda, napakadami din magandang story sa Samuel. Pero siyempre, ang focus naman natin ay hindi naman talaga yung book study, hindi yung seeing Jesus in every book of the Bible. Kaya talagang para mapatunayan natin at para na rin tayo nag-Bible study nito, pero ang minama-impay lang naman natin ay si Jesus. So, yung first Samuel ay isang story na nag-start yan sa pagdating ng kakaiba at kahanga-hangang parang naging priest, no? Sacerdote, although hindi siya yung nanggaling din sa priestly, priestly na no? Priestly family. Kakaiba yung pagdating niya ni Samuel na naging kilala siya bilang process of process. At then actually, ay sumanap din siya ng isang sacerdote of priest. Sa tradisyon o kultura o nasyon ng Israel, meron kami silang ganun ng sacerdote kung tawagin sa Tagalog o pari. Sa atin naman, pari ng tawagin. So, si Samuel ay story yung story niya, pag story niya, ng sabi niya, nung nagsimula na karoon ng pari, ang Israel. There was a time na, di ba, yung sa Judges na pagkatapos ni Joshua, wala na sila ng leader. Kasi nawala na si Moses, pumalit si Joshua. After nagkatuwa ni Joshua, wala siyang leader. So, ano sila? Parang nalito sila, no? Kasi wala nang tagapamagitan sa Diyos. Walang may pag-utak sa Diyos at ang Diyos na halos hindi rin ang pag-usap sa kanila. Kasi alam niyo naman, napaka matigas ang ulo ng mga Israelita. So, meron silang sacerdote. Yung sacerdote na yun, doon sila nagkukonsulta. Pag may mali na gagawa, ano ba kailangan kong gawin pagka merong mga dispute, may mga away-away. So, dumating ito ni Samuel. At ang napakaganda pagdating ni Samuel, kasi ito si Eli, nagrereklamo ng mga Israelita. Kasi ito si Eli, yung kanyang mga anak na nagsisilbi dun sa templo, may mga reklamo sila. No? At sabi ng Diyos, ay ako, buburahin ko yung lahi ni Eli dahil hindi niya dinisiplina yung dalawa niyang anak sa pag-conduct ng service sa temple. No? Kasi itong kanyang dalawang anak ay corrupt. Pag nabasa niyo ito, ay at dahil matanda na si Eli o si Eli, ay hindi na masyadong madisiplina ang kanyang anak pag gumagawa ng kalokohan. No? May pagka-corrupt. So, disiplina na siguro, kunyari, may mag-offering, hindi sa iyo offering, pinakatong nila, ingatan niya. Yung ganun. So, natismaya ang Lord. Ang nangyari, nainis ang Lord sa kanya. So, tumakpat niyo dito, babasahin niyo dito, ay, sa bansa of Eli were corrupt.
They did not know the Lord. Hindi naman nagsisilbi sa templo dahil ng sacerdote o ng priest. Priestly nation na sa Levi, sa Levi, hindi ng priestly nation na din sa anak ni Jacob. Ay, sila yung priestly family yung Levi o si Levi. So, lahi niya, yung naging si Eli na ang high priest, yung dalawang anak niya, yan, corrupt daw. Yan. Hirap yung titihin ditong corruption na ginawa niya. Anyway, ganun lang yun. So, makita natin dito na kailangan talaga ng isang priest o tagapamagitan natin na hindi corrupt, diba? Kasi hindi lang yun. Hindi lang yun. Kahit sa mga pastor, di ba sabi ko sa likod niya, nalamagitan sila sa tao, sa bayan ng Diyos, o sa mga anak ng Diyos, na gano'n ka faithful. Sabi niya namin, magkasala ako kung nalimutan ko kayong ipanalangin. Iba paano mapanalangin ito lahat yun? Diba? So, anyway, kung i-compare kay dito, si Samuel daw ang naging picture, isa sa mga larawan ng sacerdote and propeta sa libro na isa. Okay? So, Samuel is a type of Christ. In a way, siya yung prophet. Alam niyo naman, ang propeta ay yung tagapagsalita ng mga salita ng Diyos. He is a proclaimer. He is a preacher. Ang prophet kasi sa panahon na to, hindi yung propeta na iniisip natin na sinuhulaan yung future. Hindi siya ito. Yung sinuhulaan ng future, yung dito sa book ng mga prophet. Yan. Dito sa book ng mga prophet. Meron din ng mga prophet. Nagsimula yan sa Jeremiah, yung mga book of the prophet na sinasabi yung future. Actually, hindi nila hinuhulaan, kundi dinideclare na o pinoproclaim nila yung future na plano ng Diyos na gagawin ng Diyos. So dito naman, pagkapropeta ni Samuel ay bilang preacher, bilang proclaimer of God's word. At yun ang example niya ay sa chapter 3, sabi niya dito, kung siya ay tinawag na ni Lord, na natin dito sa nung lumaki na si Samuel at lumaki siya sa poder ni Eli bilang pinaampun siya doon, bilang lingkod ng Diyos na rin, pinaampun siya ng nanay niya doon, ay ito yung una niyang calling na sinabi sa verse 19 ng chapter 3. So Samuel grew, and the Lord was with him, and let none of his words fall to the ground. Grabe yung katangian ni Samuel, di ba? Kung lumakbo siya, kasama niya ang Panginoon na lumaki. So naturuan siya ng mga aral ng Panginoon. Bagamat kung si Eli hindi naging mabuti na disiplinarya sa kanyang mga sacerdote. Pero si Samuel, lumaki naman sa kanya, sa poder niya ng maayos. Isa siya talaga sa pinili ng Diyos na maayos ang pagsunod sa Panginoon. Maganda dito, sabi niya, Samuel grew and the Lord was with him, and let none of his words fall to the ground. Ano ibig sabihin nun sa Tagalog? Sabi doon, lahat ng sinasabi niya, nagkakatotoo yun. Pag sinabi niya, mangyayari ang gagawin ng Diyos niya. Kaya nga sabi, the Lord was with him, and let none of his words fall to the ground. This is something na talagang pareho sila ng Jesus. Yeah? Walang sinasabi si Jesus na kasinungalingan. Walang sinasabi na hindi nagkakatotoo. In that way, they are both prophets. In that way, they are both priests. And in that way, they are both proclaimer of good news of that word. At laging true to his word. Kaya pag dito niya, grabe ang si Samuel, mga tahanga talaga siya. Sabi siya sa mga pwedeng hangaan ng mga leaders na mga priestly leaders. At hindi lang yun, siya din ay judge
Yeah, no? Ang judge dito ay hindi siya nag-judge ng basta-basta nag-judge ng right and wrong. Bilang judge, siya yung leader. Katulad ng mga judges na yung nakaraang libro ng judges. Hindi siya judge na yung nakaupo tapos nagsasabi lang sapat malindi. Ang judge ng panahon na ito ay leader. Sila yung parang team, ruler. Kaya nung time na yun, tapos sa time na, ito yung time na yun na hindi nila tinanggap si Samuel bilang leader ng Israel. Ang nangyari, reklamo, 40, nag-rally sila. Gusto namin, hari. Gusto namin yung warrior. Gusto namin yung ililid kami sa victory against the enemy. Kasi si Samuel hindi kaya yung type ng leader. Kaya isa pa sa mga nakita natin na sinabi ng Diyos na nasaktan ako doon. Parang hindi, sabi ni Samuel, hindi ako Samuel, Lord. Nireject ako bilang leader. Nireject sila ako. Sabi ni Lord sa kanya, huwag kang sasamaan loob kasi it is not you who is being rejected by the people, it is you. So, sabi niya, dahil ako nag-appoint sa iyo, hindi ka nila nireject, ako ang nireject niyo. So, ito yung sa mga kahit ni Lord. At dahil doon, napilitan siyang actually, nagbigay pa nga siya ng warning. Sabi niya, sige, sabihin mo sa Israel ganito. Pagka binigyan ko sila, pag humingi sila ng hari at nagkaroon sila ng hari ngayon, ganito ang gabi ng hari. Alipinin nila yung mga anak nyo, gagawin yung sundalo, ganyan-ganyan. Yung may mga consequence na hindi masyadong maganda. Alam niya, sabi ng Israel, no, sabi niya, basta bigyan mo kami hari. Gusto namin ng hari. Gusto na ng hari na fighter that they will be getting to victory sa fight sa war. Gusto na warrior ng leader. Kaya napilitan siyang bigyan sila ng hari kasi hindi patay. At ang naging hari na nila noon ay sino? Si Saul. At si Saul, puro palpak ang ginawa. At kasi nga, hindi siya masyado close kay Lord. Hindi ka tulad ni David. Talaga si David, talagang grabe yung faith niya kay Lord. Si David is the king after Saul. So, na-reject din si Saul. Actually, napatay din siya. At kahit gano'n, inaaway niya si David at hinahanting niya para patayin. Ayaw pa rin siyang ipapatay at ayaw pa rin siyang mamatay ni David. At ayaw niyang sabi nga, ikaw siya na touch the anointed. Para sa kanya, si Saul ay anointed pa rin o pinili bilang hari. So kahit hinahanting siya, diba? Tapos nagselos sa doon sa time na nagselos sa kasi alam niyo naman, naging tauhan niya si David. At si David, pagka nananalo at darating, magkaroon sila ng isang time mga babae. Sabi niya, si Saul daw, pumatay ng 1,000 ba? Tapos si David, pumatay ng 10,000. Kaya tagal ka nagselos siya. Kaya, bakit gano'n? Kaya nagselos siya. Tapos napapraning na ni Saul. Hinahanting niya si David. Yung sa time na pinibat niya yan. Ando sila sa table. Siguro ang table ng hari yung mahaba, no? Hindi yung ganyan na nakabot-abotan lang. Pinibat niya nakaligtas naman. Nakatalo ng nagtalo. Anyway, ang talagang bida dito sa kanyang Samuel, si Samuel at saka si David. So kung babasahin ito, nabasa niyo yung story na to, ay dito niyo makikita, nakakritisyon ito. At pinoportray
o portrayal of the person of Jesus is si Samuel and si David. Actually, ito si Samuel ay miracle child to. Diba? Kasi baog yung nanay niya. Tapos yung nanay niya, yung merong tuwing araw ng offering o ng talagang pupunta sila sa temple para mag-offering. So, there was a time na sobrang iyak niya, sobrang dalamhati niya dahil nga inasarte ng pangalawang isang asawa ng asawa niya na ay bawag ka, wala kang silbi, wala ka ng kwenta. Pero actually ito si Hannah, yung nanay ni Samuel, siya yung love wife ng asawa niya, si Elkanah. So, sabi niya, bigyan mo ko naman yan. Sabi ni Elkanah, bakit? Diyos ba ako para sana? So, ano nangyari nung oras na yung araw ng kanilang pag-worship, punta sa temple doon si Hannah, ay nag-pray siya. No? So, sa prayer niya, napagkamalan pa nga siya lasing kasi salita siya, pero walang lumalabas na word. Eh sabi ni Eli, lasing ka ba? Ang agad lasing ka na agad. Sabi niya doon sa verse 16 chapter 1. Do not consider your maid servant a wicked woman, for out of I have spoken until now. Sabi niya, hindi ako ang dalamhati ko, sobrang years ko, sobrang sama ng loob ko, kaya ako nananalangin ng ganito. So sabi ng Eli, then Eli answered and said, go in peace, and the God of Israel grant your petition which you have asked. Sabi niya, sige, maging mapayapa ka, nawa ang Diyos ay tuparin ang iyong panalangin. So, sumunod na taon po ay nabuntis. Nabuntis o nagkaanak na siya. At yan ay si Samuel. Kaya ito nagsisimula yung ating dedication, yung salita ni Samuel na sabi ni Hannah, yung salita ni Hannah na sabi niya, sabi din sa verse 20, therefore I also have led him to the Lord as long as he lives, he shall be. Yung madalas natin sinuko sa ating dedication. Dito sa verse 27 sabi, for this child I prayed, and the Lord has granted me my petition, which I have. Therefore, I also have lent him to the Lord, ay hinihin ko sa Diyos. Kaya, habang buhay ko din siya, ipahihirang. Kaya binigay niya, nung magkaroon, yung win lang niya, no? Hindi ko alam kung 7 years old, ay binigay na niya si Samuel kay Eli, dun sa temple. Kaya naging servant na ni Eli si Samuel at lumaki siya doon. Kaya siya yung sumunod na. Dahil yung mga sumunod na anak ni Samuel, ay Eli ay walang kwenta, mga kurap. So, katulad ni Jesus, he is also a miracle baby. No? Si Jesus ay miracle baby din, di ba? Yan. Kaya magkapareho sila. Ganun, no? Lagi yung miracle baby siya. Kasi, alam naman natin si Mary, hindi ko sila nagkatawa, pero binuntis siya na si Jesus, di ba? Word of the Holy Spirit. Ganun din. Si Samuel naman, si Hannah naman nabuntis, at sinabuntis niya ay si Samuel, kahit siya ay baog. Siguro matanda na rin. Pero, praise the Lord. So, maganda yung story nito. So, yung work of the Lord sa Israel. Kung mapapansin niyo talaga, pagka nagbabasa kayo ng Bible, grabe yung miracle, grabe yung work ng Lord, yung hands ng Lord. Ang ganda sana ng story, isang hari, itong unang hari, si Saul. Kaso, pagdating sa pananampalataya, lagi siya nag-fail. Pero sa time, sabi ni Samuel, sige, punta ka dyan kasi harapin yung mga Philistines. Hintayin mo ko
darating ako kasi mag-aaral tayo ng sacrifice kay Lord. So, ito si Saul ay nainis. Ang tagal kasi nung nagtari, nung natagalan dumating si Samuel. Ngayon, lumalapit na yung mga Philistines dun sa hukbuan ng Israel. Ito si Samuel, di na mapalagay. Ay, sorry, si Saul. Yung isa lang ni Samuel, sabi, nasaan ba yung Samuel na yan? Ika ngayon, hindi pa dumarating kasi nga mag-o-offer din ng offer din kay Lord para nga kapag ipaglaban nila sa mga Philistines. Eh, natagalan. Siguro nag-delay siya ng ilang days. Ang nangyari, siya na yung nag-offer. Hindi na siya nakatingin, sabi. Siya na yung nag-offer ng sacrifice, sabi ni Samuel. Ano nangyari nung nadidinig ko? Sabi ni Saul, tagal mo eh. Kaya ako na naman gano'n. Sabi, hindi mo ba alam na hindi ka allowed? Only the priests are allowed to sacrifice. Sabi, tagal mo eh. Naiinip na ako. Nandiyan na yung mga kalaban. Papalunin kami yan. Papatayin kami lahat. Kaya doon nangyari naman, yung pinakasikat na verse naman ni na obedience is better than sacrifice. Doon naman nanggaling yun, yung sinabi na ni Samuel na obedience is better than sacrifice. So, okay, kaya tayo, katulad ni Samuel, dapat makikinig din tayo kay Jesus. Huwag tayo may sana kung paano tayo pinag-pray. Because in this time, God answers prayers timely. In a timely manner. Never siyang mali. No? Kaya sabi ni Samuel, ano po, sandali na lang hindi mo pa ako nahintay. Kati-kati na siya na matatalo siya. At nililid niya, hindi na, malapit na. Lumalapit na. Mahirap din kayo talaga yung diba? Pero doon nasusubok yung obedience mo kay Lord at saka yung trust. Hindi sa lahat yung trust. Minsan nga daw, mas madali nga daw mag-obedience sa mag-trust. Kaya itong time na yun, nag-disobey siya dahil hindi siya makapag-trust. So sa atin, bilang siya yung sister, yung Jesus, naging una, ang salita niya, sabi niya, hindi nag-fall into the ground. Talagang mangyayari. Kaya lang, minsan, pagka sinabi nila, bakit kaya pang hindi na nagkasunod yung prayer ko? Mga principles ng prayer, bakit hindi tagutulogan mo sa prayer? Kaya, wait ang matagal. Pero hindi tayo dapat tumigil sa prayer. At actually, tinatanong natin siya, Lord, bakit ba hindi niyo ako pinagbibigyan sa bagay na kapag lang ipag-communicate sa akin. Tapos sabi niya, hindi, kasi plano ko sa'yo. Paano yung prayer mo ay nagiging in tune to God's will. So that your prayer will be in tune to God's purpose. Kaya tayo na namalangin. Hindi na nakalangin, Lord, ito lang gusto ko, ito kaya kailangan ko, bakit tagal-tagal, hindi mo ako binibigyan, ganyan. Diba? Kaya lang, aalamin mo din yung kalooban ng Lord. Ano ba Lord ang nasa isip mo? Ano ba Lord ang sinasabi mo sa akin? Yan, gusto ko malaman yun. Yung so, okay, hindi lang ito basta. Although meron talaga mga prayer, katulad yung kay Hannah, sa sobrang pag-prayer niya. Sabi niya, okay, parang magdalang mati. Next year, bigyan ka ng mga anak. Kasi wala nga hindi na yun, Lord. Magkaroon siya ng anak. Kasi nga, at hindi na nag-anak, kundi naging step-up pa ng anak. Naging jack, naging process ng anak. Kaya anak. Praise the Lord, hallelujah. So, sumunod ay si David. Pagkatapos ko na yung naging focus natin dito ay si David.
David is one of the primary Old Testament portrayals of the person of Christ. Sino si David? Si David ay sumunod na hari kay Saul. At si Saul ay rejected bilang hari dahil nga sa disobedience niya. Ngayon, pumili si Lord ng sabi niya after his own heart. A man after his own heart. Isa type of person na kinagigiliwan ng Diyos. Iyan ay si David. At alam natin kung gaano katapang si David. At isa sa mga katapangan na pinakita niya ay yung panalo niya, yung defeat niya si Goliath. Sa magitan lang ng isang stone ng isip. Yes, di ba sabi ni David? Sabi ni David. Si David, ang height niya, pagpalagay mo ay, kasi itong si Saul, para siyang si puso parang nga kasi sabi nila, si Saul ay, lahat daw ng lalaki mula sa balikat ng pababa. So, ibig sabihin mataas siya. So, siguro si David ay pagpalagay natin all the sinasabi sa Bible na pogi siya. Pero hindi siya ganun katangkad sa tulad nito. Siguro ang height niya mga 5'8". At sabihin niyo yun. Hindi na 5'7" yan. Warrior din si David. Yung sa kanyang pag-uusyoso, kasi nung time niya, hindi pa siya warrior. Ano pala siya? Shepherd pa lang siya. Isa yan din. Kaya teacher talaga siya ni Jesus. Shepherd. Diba? Nag-alaga ng tupa. At ating chief shepherd niya ay si Jesus. Diba? Hindi ang mga pastor at mga leader yung tent ang ating shepherd. Hindi si Jesus talaga ang ating chief shepherd. So si David, nung nakiusyoso sa gera, then yung kahilera yung kanilang kalaban. Tapos nag-iga naman sila. Tapos sigit-sigit ka. Sabi niya, mag-usyoso ka na naman. Pinapagalitan ka ng mga kapatid niya, kung lalaki ng mga kapatid niya. Mag-usyoso ka. Uy, ka doon, baka mayroon nagnanakaw na ano natin, mga tupas pang din doon. Sabi niya, sige na niya. Gusto pa rin niya, excited ko makita. Sabi niya, may naghahamon. Alam niyo kung walang height noon? 9 feet ata mahigit. Meron bang 9 feet na nabubuhay na yan? 9 feet mahigit. Kung 6-footer ka o 7-footer ka, 2 feet higher. Diba? 9 feet o 12 feet eh. Sabi, bakit tayo, inaano ito, iniinsulto. Di ba niya alam, tayo bayan ng Diyos, at iniinsulto niya tayo? Gulayat yan. Sabi niya, pagka pinahali mo ba yan, anong ibibigay kayo ng hari? May train niyo daw ang hari. Sabi niya, gano'n ha. Sige, ako lalaban. Sa lalaban. Nung binigyan niya ng mga armor, laki, si Saul, natangkad eh. Hindi siya makalakad. Nung binigyan siya ng armor, hindi ako kamay dito, hindi ako makalakad, hindi ako makakalaban, hindi inalis na. Okay lang ako, yung ang suit niya, yung pang-shepherd, pang-pastor. Pagkatapos, ay, kumuha siya ng smooth na stone. Kaya, lalaban ako kayo. Sabi naman ng hindi ako aso para labanan mo ako ng may stick lang at mayroong lang. Sabi niya, gano'n sabi niya, lalaban ako sa'yo. Sabi niya, at sa pangalan ng Yahweh, ng aming Diyos. Alam kita. Pag forward din lang ganyan sa kita. Forward din lang ganyan. Ganyan. Sinamaan siya dito, di ba? Matigas kaya ang bungo.
tumama yung smooth ang stone pero bumaon dito. Tapos nung dumaba na si Goliath, kinuha niya yung espada napakahaba at pinugutan niya ng ulo si Goliath. Yun ang nagpakita kay David. Praise the Lord. Pangalan lang ng Diyos sa Diyos ang panilig sila. Grabe yung story nitong First and Second Samuel. Basahin niyo na dapat, alam niyo po sa, ngayon, July na. Dapat ay nasa na ang reading ninyo, nasa Proverbs na yung reading ko. So, ibig sabihin, ay halos kalahati na palagpasan ng kalahati ng Bible ang reading. Sa araw-araw na magbabasa ka ng Bible, nandun sa babasa. Ewan ko kung mayroon pa ba kayong ginagawa niyo pa ba yung challenge na ating reading, everyday reading of the Bible, at least 4 chapters. Kasi o kaya kukuha kayo ng plan, yung reading plan na buong Bible. Mas maganda yung may plan kasi meron konting explanation. At saka minsan pinagsasama-sama nila yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Kaya mababasa niyo. Okay, David is the one of the most Old Testament portrayal sa most the best portrayal of the person of God. Una daw, pinanganak siya sa Bethlehem. Pinanganak siya sa Bethlehem is David. At hanap buhay niya ay pastor. At naghari siya bilang hari, rules as a king of Israel. Anointed king. Hindi na po ay anointed talaga siya. Ang tawag sa kanya Kristo. It is a Greek word ng anointed. Yung Christ, galing yan sa Greek word na Christos na ibig sabihin anointed. Pinahiram ng dami. Ay, ibig sabihin, pinili. Pinili niya kapanitahin ng Diyos. Wala ibang pinili ang Diyos na sukat na ikaniligtas ng tao sa magitan lang ni Jesus. Hello? Jesus is the bida of all seasons. Yeah? Main character. Oh. Jesus is the main character of the Bible, yeah? Totoo naman, main character of the Bible, yeah? It is all about Jesus. Dahil katang, it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about Jesus. All about you, Jesus. Kasi si Jesus talaga maitanghal. Bakit? Kasi yung wala ng ibang partner ng Diyos, hindi isa rin siya, di ba? Pangalawa, kayong gumanap, nag-fulfill ng plan ng Lord, ng salvation. Without Jesus, we cannot go to God. We cannot go to heaven. Kasi Jesus lang ang tayong daan. Kaya siya yung Jesus. Amen? Siya yung nag-redeem. Siya yung nag-pay ng ating mga utang sa Diyos, ng ating mga kasalanan sa Diyos. He paid He paid for all of our sins. Huh? So, tapos, kaya yung madalas na awit ni David sa Psalm, tulad sa 22, sa Psalm 22, nagpo-portrayan yan ng tungkol kay Jesus. Yung kanyang rejection, yung kanyang danger. Kasi ganun din siya nito. Nung hinanting siya ng soul, hinanting siya.
Hanggang sa nakipag-alib na nga siya sa Philippines. Kasi yung pinahandin siya ni Saul. Hanggang sa namatay niya yung Saul sa kanilang gira-gira. Saka ang masakit dyan, yung kanyang best friend na si Jonathan, ay napatay din. Kanilang pag-gira-gira. Best friend niya yun. Tapos, siya yung talagang endeared na ng Diyos, no? Kaya sabi sa kanya, he is a man after his own heart. Talagang, siya yung, baga sa ano, paboran ng Diyos, no? Favorite siya ni Lord. Kasi nga, ganun na lang yung kanyang faith sa Lord. Pero alam mo, si David, he's a perfect, na tao. No? Alam niyo naman yung kanyang story, di ba? Nagkagusto siya kay Bathsheba, natipuhan niya si Bathsheba, yung ginawa niya, pinapatay niya yung asawa, pinalagay niya sa frontline, sabi niya dun sa commander, lagay mo sa frontline, si Uriah para mapatay. Yung siguraduhin mo mapapatay. Pag nilagay mo sa frontline na tumugod, umatras kayo, di mo, pinaatras pa niya yung sa kanya na hukbo para maiwan yung hukbo ni Uriah at napatay niya tulad ng kanyang binala. At pagkatapos, kinuha niya ni Bathsheba. Kasi nga, nirate niya, nabuntis niya. Eh, magbibisto. Di naman hari. Kinuha yung asawa ng kanya, isa sa mga soldiers niya. Tapos, nabuntis niya. Pinapatay niya. Pero sabi nga nila, wala namang malililig sa akin. Nang dahil dyan, mamili ka ng parusa. Tatlong papili na parusa. Nahirapan siya. So, anyway, doon sila magkaiba ni Jesus. Ha? Doon sila magkaiba ni Jesus. Kasi si Jesus perfect din. Yeah. Oh, ginawa sa Diyos. Ginawa ng Diyos. Ginawa ng Diyos. Hindi kasi Diyos siya. Yeah. Diyos si Jesus. He is God also. He is the one of the three persons. Kasi yung God natin ay three persons. Okay? At si Jesus po ay specifically called the seed of David. Isang talagang lahi ni David. Ibig sabihin, lahi ng mga hari. And that is Jesus. Kaya hinihintay natin si Jesus para maghari siya in person sa mundo. Kaya yung one leader ng Antichrist, preparation yun sa one leadership ni Jesus. Pero mararapto muna tayo bago mangyari yan. Kasi kung hindi, magpapatatak ka ba? Magpapatatak ka ba bilang follower ng Antichrist? At naiwan ka sa rapto. Huwag kang magpatatak. Okay? So, David is the seed of David. Christ is the seed of David. According to the flesh. Romans 1:3. Maganda rin yan. Basahin natin. Romans 1. Sabi dito, concerning his son Jesus Christ, our Lord, who was born of the seed of David according to the flesh. Yan, no? Kaya, si David, very significant yan. Bilang seed. Kaya talaga yung picture si Jesus of seed. Kasi si David, sa sobrang favored siya ng Lord, yung Jerusalem, ang tawag doon, City of David. Alam mo yun? Yung Jerusalem, doon sa nandun yung temple ng Lord. No? At nandun yung center of worship ng Israel. Ang tawag nila ay City of David. Kaya nga, saan uupo si Jesus? Diyan din daw uupo si Jesus pagkat dumating sa mundo.
the city of David, na kung saan nandun yung temple. At sabi sa Revelation 22:16, yan natin. Revelation 22. This is the last book of the Bible. And also the last chapter. It is also the last chapter of the Bible. Last book of the Bible, Revelation, and the last chapter of the Bible, Revelation, chapter 22, verse 16, sabi dito, I, Jesus, have sent my angel to testify to you these things in the scriptures. I am the root and the offspring of David, the bright and morning star. Hallelujah! Kaya na yung paghahari ni Jesus, totoo po yun. Hindi totoong sinasabi ng mga ibang naniniwala sa ibang paniniwala na hindi mangyayari yung physical kingdom ni Jesus. Kasi ngayon daw, naghahari na ni Jesus. Ha? Saan? Naghahari na sa puso ng tao. Hindi naman lahat ng puso pinaghaharian. Di ba? At sinasabi nila dito, hindi ito literal to. Kaya nga siya yung sinasabing, root of David, offspring of David, the seed of David, kasi maghahari siya physically. Just like David. What? No? Just like David. So, yan, si Jesus. Praise the Lord. So, yan, nakita natin, pagdudugtong-dugtongin mo na yan, di ba? And the first and second Samuel, that is Jesus. The prophet, the priest, the judge, and the king, the chosen and anointed king of praise the Lord. Hallelujah! Purihin ang Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So tayo manalangin. Ama, salamat po. Alam namin kung tama ang aming pinaglilingkuran. Alam namin kung sino ang aming sinasamba. Alam namin, kilala namin, o Diyos, ang aming pinanangaligan, sinasampalatayanan, Panginoon, at pinaghahari sa aming buhay at puso. Thank you, Father. Thank you, Lord, for continuously giving us knowledge about Jesus. Salamat, Panginoon, na mas maging malapit kami sa Kanya sa aming pag-aaral tungkol sa Kanya at tungkol sa mga salita. Sa inyo ang aming pagsamba. Lord, glory to God. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ngayon po, katulad ng ating kultura at tradisyon, tayo ay maganda para sa ating communion. Yung po ating mga ka-Zoom, meron po ba kayong tinapay at juice sa inyong tabi? Sabay-sabay po natin itong gagawin bilang pag-alaala ang bilin ng ating Panginoon. Hindi tayo mga hindi na paglilinis sa ating buhay. Hallelujah. Father, sa lahat, God bless us, we give love. Thank you for the forgiveness of sin.
Salamat sa pangako mo, kapag kami may tapat sa iyong kasalanan, kami yung patatawarin at lilinisin sa iyong kasalanan. At salamat sa pangyarihan ng Dugo ni Kristo na naglilinis at patuloy na naglilinis sa aming dugi, kaluluwa, dito, ang buong katauhan namin, Panginoon. Kaya inaalala namin to na lagi namin ng atin. At lagi nasa puso isip namin. Na kami ay mga nilinis mo na. Kami ay mga pinatawad at nilinis mo na at pinalaga, Panginoon, para sa inyo. Pamilya at kaharian. Thank you, Jesus. Hallelujah. We praise you in Jesus' name. Amen. For I received from the Lord the truth I also delivered to you that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take it, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." Thank you, Lord. Salamat Ama ng paalala sa amin sa bread na ito. Bahagi kami ng isang katawan, isang pamilya, isang spirito, at isang iglesia. Purihin ka sa may pangalan mo sa pinapay nito na magpalakas sa aming mga spirito, kaluluwa at pananampalataya at pag-iisip. Na kami, Ama, ay inyong bahagi ng katawan ni Kristo, na kami ay anakin niyo, O Diyos, at kami, Panginoon, at sa pamilya. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen natin. Amen. In the same manner, he also took a cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment himself, not discerning the Lord's body. For this reason, many are weak and sick among you, and many sleep. For if we would judge ourselves, we would not be judged. Tayo mga langit. Father, we know we are not perfect, but we continually ask for your forgiveness and grace. And of course, mercy. Thank you na you are a very patient God. Hindi namin mabigay yung best namin sa inyo, Panginoon, but we always try to do our best, to worship, to do our good, to obey you, and even to do your, to obey your commands. Salamat, Panginoon, na ikaw din naman ang tumutulong sa bawat isa sa amin. Sa patuloy, sa pag-inis, sa patuloy ng amigo. Salamat sa inumin na ito, Panginoon. Isa nagpugas na nagpaalala na kami hinugasan mo ng banal na dugo ni Kristo. Naway ng palakas niyo kami sa magitan. Pangalan niyo. Amen. Ating inumin. Tingnan niyo. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa katapos lang natin na puri ng Panginoon sa Diyos ang papuri. Tayo naman ay magbigay ng kaloob sa Panginoon.
Hallelujah. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa napakadakilang araw na ito, Panginoon, na pinagkaloob mo sa inyong mga anak, Panginoon. Salamat po, Lord. Puspend po, Lord, na ibigay mo, Lord. Hallelujah. Salamat sa naway ang aming patuloy pagsamba nito, Panginoon. Lahat ng mga ginawa namin, O Lord, ay kaya ayon sa inyo, Lord. Magiging mabangong sa amin sa inyo, O Lord. Hallelujah. Yung mga anak na nandito, Panginoon. Sa Solipa, sa FD, Panginoon, na sumusubaybay, Panginoon. Salamat. Purihin ko, Lord, pinataas namin, O Lord, ang aming kaloob at handog, Panginoon. Dasdasan niyo po ito, Panginoon. Salamat sa mga trabaho, Panginoon, pagkakitaan, pinagkakaloob niyo, Panginoon. Kahit na nga hindi nagtatrabaho, Panginoon. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord, na patuloy ang inyong patuloy na provision, Panginoon, sa bawat family, Panginoon, sa bawat nangangailangan, Panginoon, sa bawat nagtitiwala na kayo, Panginoon, ang aming Diyos, ang aming Jehovah Jireh yun, na hindi ka nagkukulang, sapat ang iyong biyaya para sa bawat isa. Thank you, Lord, na magamit ito sa inyong ministeryo, Panginoon. Hallelujah, na patuloy sa ikalalaganap ng inyong mga salita, Panginoon. Na maraming kaluluwa, sa ating Panginoon, na makakaranas, Panginoon, na mabahaginan ng inyong mga salita, Panginoon. Purihin ka nga po, Lord. Salamat sa lahat ng blessings, Panginoon, na patuloy niyong inubuhos sa bawat family, sa mga bata, Panginoon, na may mga bawat grupo, Panginoon. Hallelujah. Matatanda, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Salamat po sa lahat. Sa biyayang ito. Purihin ka sa pangalan ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Tayo magbigay. Tayo para sa pastor na prayer, kasi mga dalangin ay hindi natin sa Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa araw-araw, O Lord, nariyan ka sa araw-araw ng pangailangan, holding, lakasan. Sa lahat yan, Panginoon, nariyan ka. Thank you, Father. Patuloy lang namin pinataas sa inyo, patuloy lang namin iiwan sa inyo ang aming mga dalangin, ang aming mga kailangan, aming mga battles in life. Lahat po yan ay hindi naman tayo sa inyo, Panginoon. Alam nyo, na higit pa sa lahat ng aming pagkaalam. Ikaw ang tayong nakakalam ng lahat ng aming Panginoon. Thank you, Lord, na you meet all the needs. Every day, you know how to survive us, you know how to see us through, you know how to help us. Salamat, Panginoon. Kahit sa mga karamdaman, kahit sa mga naramdaman ng mga oldies. Salamat, Panginoon, ikaw ang aming patuloy na pinangahawakan kalakasan. Salamat na patuloy ka rin sa iyong provision, Lord, na hindi nagkukulang, hindi nauubusan, never na matuyuan, Panginoon, ang taba ng iyong pagtulong sa amin. Thank you, Jesus. Thank you. Salamat, malapit na naman ang pasukan, nawa maghanda ang mga estudyante, mga nanay, sa panibago na naman ng mga nagasusin at kailangan harapin. Thank you na kayo ang tumulong sa bawat isa. Purihin siyang bayan. Thank you, Father, at aming mga kasama sa ibang bansa, kapatid, kamag-anak, mga sa buhay. Thank you na ikaw ang nag-aalaga sa kanila. Ikaw ang patuloy na nag-tingin sa kanila, Panginoon, nag-take care sa kanila, O Diyos.
sa inyo namin sila pinagkakatiwala. Glory, glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for answering all our prayers, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Father, Father, God, Father in heaven, our great God and only true God, and to you, the Holy Spirit, oh Jesus, our Savior, Redeemer, glory, our only way to the Father and to the Holy Spirit that remains with your children, a true friend, a best friend, in power and strength, in very company of your children and your people. Salamat, Panginoon, for being with us, for blessing us, now and forevermore. Amen and amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah.